ilang bagong gamit ipinasok sa loob ng KOJC compound para matukoy ang kinaroroonan ng pastor. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Davao si Hernel Tocmo. Mamita Star Talk, shoutout po. Ilang gamit, mga kagamitan, ipinasok sa Davao o sa Kingdom. Kasi yun yung gagamitin para matukoy si Kibuloy. At may drilling machine pa. Patay kang bata ka. Patay kang Panginoon ka pala, Panginoon hindi bata. Hernel. Jonathan Mengonto, ayon sa PNP, nanatiling nasa 2,000 pa rin ang bilang ng mga pulis. Ito hindi para... sabi niyo pinaalis ng korte. Sinungaling talaga kayong kingdom eh. Nananatiling nasa 2,000 pa ang kapulisan dyan. Tapos sabi niyo pinaalis, tapos nag-celebrate kayo, mga tanga kayo. Sabi niyo pinaalis ng korte. Bakit nandyan pa ngayon? Ha? Ay, salamat po sa 195 thumbs up natin dyan ha. Maraming salamat. MCB channel, shoutout po ha. Dagdagan ng bilang, pero relievo ito sa mga naka-duty na Helen Doria, shoutout po. Kinumpirma naman ng PNP ang pagpapapasok ng mga kahon, gadgets, grinder at drilling materials. Oo! Gadgets? Yun yung magmo-monitor kung nasan si Kibuloy. At may drilling materials pa. Ano ba yung drilling materials? Yun po yung magbubutas sa mga matitigas. Lupa man yan, masemento man yan. Pag may drilling machine, magigiba ka talaga. Huhukayin. So, itong bunker ni Kibuloy, magkakasubukan sila ngayon ng drilling machine. Kung alin yung matibay, bunker ba? O yung drilling machine? Siyempre, mas matibay yata yung bunker ni Kibuloy kasi protected po yan ng the son of Maniakis. Pinuprotektahan yan. Protected yan eh. Kasi pag sinabing, oy, drilling machine, stop, umistop! Baka ganunin mo Kibuloy ha. Ma'am Lenny Santayne, shoutout po ha. Tuloy natin. Pero hindi pa binanggit ang update hinggil sa kinaroroonan ni Kibuloy. Tiniyak naman ng PNP na naaayon ang operasyon sa operational procedures sa pagsilbi ng warrant of arrest. Kaugnay naman sinasabing pagpapasabog sa loob ng compound kung lalagpas ang KOJC sa 2 oras at na ultimatum at pag hindi sinuko si Kibuloy, bineberika pa nila kung totoo ba na may pulis na tumawag sa abogado ng KOJC. Ayon sa PNP na batay sa kanilang teknolohiya, mayroon umanong indikasyon na may underground facility sa compound at may impormasyon din silang nagsasabing nasa loob lang si Kibuloy. Wala pang maibigay na timeline ng PNP kung hanggang kailan ito, lalo't 30 hektarya ang lawak ng compound. Na mas malaki pa sa PNP Krame. Kaserbisyo mo sa Davao, Hernel Tocmo para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Dagang salamat. Diba? Malawak yan. Malawak kaya ang ating kapulisan talagang nagdala ng mga kagamitan doon, mga gadgets para lang malaman talaga kung saan banda si Kibuloy doon. Diba? Kasi kung pag na-detect po nila, kung halimbawa ma-detect nila nandito lang, yan po yung bubutasin nila. Diba? Diyan po sila magbubutas ngayon. So, parang ang nakikita ko dito, wala na talagang nawawala na ng pag-asa, lalong-lalo na itong mga miyembro niya. Kasi pag once nahuli po si Kibuloy, matik po yan. Mamumulubi po yung mga yan, kakain po ng damo yung mga yan. Alam niyo po kung bakit? Kasi po sila sumasahod po ngayon ng dahil kay Kibuloy. O kung mawawala yung leader nila, makukulong, paano na yung kabuhayan nila? Yun, kasi yung mga yan, mga batugan po yan. Ang hilig po ng mga yan, limos lang, limos dito, limos doon. Yan lang yung kaya nilang trabaho. Di po nila kaya magtrabaho ng matino. Puro limos, tapos nagbebenta ng salita ng Diyos. Yan, dyan kayo magaling. Dyan kayo magaling. Ang galing nyo talaga. Promise. Kaya ayaw nyo mawala si Kibuloy. Kasi yan yung ginagawa nyong hanap buhay, yung panlilimos. Diba? Madali lang kayang kumita sa panlilimos. Diba?
Isunod natin to. Itong lawyer ni Kibuloy. Wait lang Ang nakalagay dito, umano'y plano ng PNP na sirain ang ilang gusali compound. Or papasabugin. Okay? Ito po. Dumulog sa Davao City Regional Trial Court Branch 15 ang kampo ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC nitong Martes para hilingin ang paglalabas ng show cause order laban kina Interior and Local Government Secretary Benner Abalos at Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil. Ito ay para pagpaliwanagi ng mga respondent kung bakit hindi sila dapat mapatawan ng contempt ng korte. Kasunod ito ng patuloy na pananatili ng mga pulis sa compound ng Salamat po kay Ma'am Liza Nakaya sa kanyang pakulay. Maraming salamat po. KOJC sa kabila ng inilabas na Temporary Protection Order o TPO pabor sa grupo. Nag-file na kami ng manifestation po na ipapakontempt po namin sila, no? At saka meron kaming mga ibang mga prayers po na nandun. Ano daw? Ibang prayers? Wait, balik nga natin. Mga ibang mga prayers po na nandun. Nitong Martes, nag-issue ng TPO ang Davao RTC Branch 15 na nag-uutos sa PNP na itigil ang anumang aksyon. Davao. Ano daw? Davao. PNP na itigil. Wait lang. Branch 15. TPO ang Davao RTC Branch 15 na nag-uutos. Davao RTC Branch 15. Ikakampi po yan ng mga Duterte. Alam mo, pag sa Davao kasi, wala ka nang aasahan. Ang alam kong dapat lang magpatigil niyan yung sa Pasig. Okay? Sila po yung may karapatan dyan. Pero ang Davao, parang I think hindi pwede. Hindi maganda. Hindi pwede yung ganun. Kasi tingnan nyo, ang mga kapulisan natin, nandyan pa rin naman Hindi naman nawala Alam nyo, pag mga nawawala na po ako ng tiwala pagdating sa NBI Davao, kapulisan dyan sa Davao, na mga talagang taga Davao. Di naman po siguro lahat gumagawa ng mali, pero nawawalan po. Kahit ako, nawawalan ako ng tiwala sa kanila. Kahit yung mga normal na Pilipino dyan, nawawalan din ng tiwala sa kanila. Dahil, alam nyo yun, sinampahan si Kibuloy noon ng kaso dyan sa Davao. Anong nangyari? Nabasura. Kasi malakas sila kay Duterte. Presidente yun, si Duterte, si Digong, presidente. O yung anak, mayor sa Davao. Kakasuhan mo si Kibuloy, kaibigan nila yan. Ay wala kang magagawa. Diba? So yun po yun, yung nakakadismaya talaga. No? Utos sa PNP na itigil ang anumang aksyon na magdudulot ng peligro sa kaligtasan at seguridad ng mga miyembro ng KOJC. Iniutos rin ng korte sa PNP na alisin ang lahat ng uri ng barikada, barriers o pangharang sa pasukan at labasan ng compound. Sino ba yung nangharang kasi niyan? I think yung mga truck dyan, mga sasakyan. Kanino bang mga sasakyan yan? Yung mga harang na yan. Diba? Inilabas ng korte I think sa mga KOJC yan. TPO sa gitna ng tensyon sa pagitan ng PNP at KOJC matapos na muling isilbi ng mga pulis ang arrest warrant sa laban kay Apollo Kibuloy at mga co-accused nito. Wala pang inilalabas na reaksyon ng PNP at DILG sa panibagong legal na hakbang. Sorry, muntik ko lang matawag, ma'am tuloy. Sir, Shero Kanzaki, shoutout po Ayan. Ng KOJC. Una na iginiit ng DILG na hindi aalis sa mga pulis sa compound dahil hindi naman ito kasama sa naging utos ng korte. Nananatili rin silang positibo na nasa loob lang ng compound si Kibuloy at malapit na nila itong matuntun. Samantala, umalma naman ng KOJC sa di umano'y plano ng mga pulis na sirain ang ilang bahagi ng kanilang compound para mahanap ang umano'y underground bunker na pinagtataguan umano ni Kibuloy. Paniwala ng legal counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, nagdulot umano ito ng pangamba sa mga KOJC members. Dapat anya ay may permiso kung gagawin ito ng mga pulis sa KOJC property. Ay, teka lang. Nangangamba kayo para sa sarili nyo? Nangangamba kayo para sa properties? O nangangamba kayo kay Kibuloy? I think all of the above. Diba? Tama.
Oo, uulitin ko. Nangangamba kayo para sa sarili nyo, hindi para saktan kayo, hindi yun. Nangangamba kayo dahil mawawalan kayo ng hanap buhay. And then connected yan kay Kibuloy. Nangangamba kayo na mahuli si Kibuloy dahil mawawalan din kayo ng hanap buhay. Pareho lang. Diba? Yun. Nangangamba kayo na alam nyo yun, baka yung lugar na yan kunin ng gobyerno. Well, kung ako lang talaga, kung tatanungin, Ballpoint Man, pabor ka ba na ang kingdom mapasa kamay na ng gobyerno? Sasabihin ko talaga, pabor po ako. Para matigil na po yung katarantaduhan dyan sa loob. Kasi tingnan nyo, may na-rescue po dyan sa loob na binabartulina nila, diba? Oo. So, anong silbi ng lugar na yan? Masama pala yung lugar na yan dapat gobyerno na yung humawak niyan. Mapunta na sa kamay ng gobyerno yan. Diba? Kasi marami na pong mga, nabababoy sa lugar na yan Yung gustong umuwi sa lugar nila, hindi makalabas, hindi makauwi. Diba? Yun, buti na lang talaga pumasok yung kapulisan dyan. At may mga na-rescue, diba? Bubumbahin daw itong aming cathedral, which is really a sacred place for KOJC member. Dapat lang bumbahin! Bumbahin na ang katedral! Diba? Press 1 sa mga gustong bumbahin yung katedral. Ako, isa na ako sa pumapayag or agree, diba? Dapat talaga bumbahin na yan. Wala Para magkaalaman. Ay, salamat po sa 404 thumbs up natin dyan, ha. Salamat sa iyong pa-thumbs up. May mga nag-press 1 na, pumayag sila. Kabado na sila. Kabado na. Pinabulaan na naman ng Police Regional Office 11 ang nasabing hakbang, bagamat iginiit nito na tuloy pa rin ang kanilang operasyon laban kay Kibuloy. Isa na namang kasinungalingan ang pinapalabas ng KOJC na bobobohin namin ang kanilang compound. Bubutasin lang. Ikaw naman KOJC. Pero kung sasabihin talagang bubumbahin, agree na rin ako dun. Bubutasin lang. Ito si attorney talaga. Attorney Turon. Turon. Sorry. Torion pala. Torion. Ito naman, napakasinungaling mo namang attorney ka. Anong sinasabi mong bubumbahin? Wala naman palang ganun. Fake news talaga kayo. Grabe naman yan. Kagaya ng kasinungalingan na sinasabi nila na pinutulan na namin sila ng tubig at kuryente. Wala naman palang pinutol na tubig at kuryente. Wala naman palang pinutol na tubig at kuryente. Malay nyo ha, sila lang yung nagputol ng tubig at kuryente tapos isisisi sa gobyerno. Pwede kasing mangyari yun. Diba? Pwedeng mangyari yun. Tapos ibibidyo nila, eto, wala po kaming tubig dito, pinutulan po kami. Yun pala, sila lang yung nagputol. Posible pong mangyari yan. Diba? Ayan ako po. Fake news na naman pala ang karian ni Kibuloy. Karian ng mga kulto, ng mga manyakay, sa mga kanto-tiro, mga pok-pok pa yung nandyan. K.O. Kibuloy! Napakasinungaling mo talaga, Kibuloy. Fake news ka talaga, grabe. Yan ang itinuro mo sa iyong mga miyembro. Miyembro.
tuloy natin. Tuloy. Okay, salamat sa 493 thumbs up natin dyan, ha. Siyempre, sa mga bago natin subscribers, maraming salamat, ha. Samantala, kinontra din ng KOJC ang naging payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang armas sa mga pulis na pumasok sa kanilang compound. Ayon kay Atty. Torion, may mga... Pag ganyan, nakaupo sila, may armas, natural. Hawak nila, pulis sila eh. May armas. Pag nagre-relax na po sila. Okay? Pero pag magtatrabaho na naman sila, haharang-harang na naman sila doon, ang hawak na po nila, hindi na po armas. Batuta at shield na po at naka-helmet sila. Okay? Maliwanag yan. Aturning, walang kwenta. Maliwanag. Nakikita nyo naman sa mga video eh. O pag nagre-relax sila, natural, sa tabi nila yung baril nila. Alangan namang ibigay sa mga kingdom. O sa mga membro ni Kibuloy. Natural, hawakan nila yan. Pero pag may operasyon na, ang hawak po nila mga arnes or batuta at yung shield nila. Yun naman yung nakikita natin sa video eh. Diba? Pulis na may dalang baril ang pumasok sa loob ng compound. Una nang ipinagtanggol ni Pangulong Marcos ang police operation sa compound at sinabing walang ginawang human rights violation sa mga pulis. Muli na mga pila ng KOJC sa mga otoridad, lisanin na ang kanilang compound dahil wala umano sa loob ang kanilang lider. Di wala naman. Attorney. Wala naman pala sa loob eh. Di hayaan mo muna magtrabaho yung mga pulis. Hayaan mo muna. Diba? I'm sure naman, halimbawa, binutas yung mga lugar niyo dyan. O pag mapatunayang wala talaga dyan si Kibuloy, ibabayaran naman kayo eh. Yung mga damages na ginawa ng kapulisan in case na hindi makita dyan si Kibuloy. Ngayon, hayaan nyo yung pulis magtrabaho. Isturbo ka, attorney. Sabagay, tagapagtanggol ka ni Kibuloy. Pero wag over. Na lahat na lang gagawin kahit mali-mali na. Kahit ka fake news na, pinapasok nyo na yung pagiging fake news. Diba? Wala nga si Pastor Apollo si Kibuloy dito. Hayaan mo nga, attorney. Attorney Turon. Ay, Turon. Torion. Hayaan mo nga, attorney. Hayaan mo yung pulis magtrabaho. Huwag kang iiyak, attorney. Relax ka lang, attorney. Bakit iyakin yung attorney nyo? Nagiinit yung dugo ko eh. Nagiinit yung dugo ko. Ganun magpa-invisible, Kibuloy. May power ako. Diba? Tuloy natin to. Bakit kayo hindi maniniwala sa amin? Bakit kami maniniwala sa inyo? Mga sinungaling kayo. Bakit kayo papaniwalaan? Ubod kayo ng ka-fake newsan. Attorney naman, huwag mong ipilit. Huwag mong ipilit na maniwala kami sa inyo. Pero unang-una, wala kayong kwenta. Sinungaling kayo at mga manyakis ang inyong mga miyembro dyan. Bastos ang inyong mga miyembro dyan. Kumpleto nga eh. Lahat ng kasamaan nandun po sa kingdom. Lahat po ng ginagawa ng masasamang tao, nandun po lahat sa kanilang kingdom. Kahapon, pinapasok na rin ng mga miyembro ng media sa loob pero limitado lang ang kanilang galaw. Sa obserbasyon, mas maluwag ng sitwasyon sa labas ng compound. Limitado lang yung galaw ng mga media na pinapasok. Hoy, bawal kayo dun ha. Kasi may makita kayong dun. Baka ibalita nyo. Mabuking kami dito. Dito lang kayo. Dito lang kayo mag-video camera. Kasi pag dun baka makakuhanan nyo pa yung mga sikreto namin dyan. Lalo kaming madiin. Diba? Ang galing, diba? Ang galing! Ako po. Ang galing ba? Galing! Grabe! KO! Bakit mo? Bakit mo lilimitahan?
Nandyan na yung media. Bakit mo lilimitahan yung galaw nila? Hayaan mo. Para makita ng buong mundo kung talaga bang nasa katotohanan kayo o hindi. Tama pa ba yung mga ginagawa nyo o hindi? Hayaan nyo. Para magkaalaman. Pero anong ginagawa nyo? Tatanga-tanga yung iba. Oy, salamat po sa 604 thumbs up natin dyan. At kay VMB Emutera Vlog, salamat po Kumpara noong kasagsagan ng tensyon. Naglabas na rin ng clarificatory order ang Davao RTC at nilinaw na hindi apektado ng TPO ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Ngunit dapat naman makatwiran at nasa tamang paraan ang pagsisilbi dito. Kung higit man dito ang mga kabang nagagawin ng pulisya, dapat ay mayroon muna itong paintulot ng korte. Lalaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Ito yung kasunod. Isunod po natin ito. Malinaw po yung guidance po ng ating Chief PNP. We remain in our position. Tuloy-tuloy po yung ginagawang implementation at search po. Kinasuhan na ng Philippine National Police ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na hinuli dahil sa umano'y sari-saring paglabag habang nagsasagawa ng operasyon ang mga pulis sa compound. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, yung mga nanggulo po doon na nanakit ng kapulisan, nanulak ng kapulisan, na nahuli lang po yung nahuli at na-identify. Parang yun yata yung mga kinasuhan, okay, ng PNP. So, kinasuhan, at imbis na maganda yung buhay nyo, wala kayong mga kaso, pero dahil sa katangahan at kabubuhan, katarantaduhan nyo, kabastusan nyo, ayan, nakasuhan kayo. Kaya, ang masasabi ko sa inyo ay... Shoutout kay Ma'am Jima Sikwat, Nina Fi, Janda, shoutout po. Tuloy natin. Police Colonel Jean Fajardo, na-inquest na kahapon ang 29 na umano'y miyembro ng KOJC. Nagsampa na po tayo ng kaso laban po doon sa mga inaresto po na individual na for resisting arrest and disobedience to the agents of persons in authority, plus po yung violation po ng Batas Pambansa or 880, yung Public Assembly Act po. Sinabi rin ni Colonel Fajardo na nagsumite na sila ng report sa korte kung bakit kailangang ituloy ang Isa pa, dapat tingnan ng kapulisan natin, yung mga gumawa ng fake news sa kanilang mga vlog na ang naalala ko, isa sa gumawa ng fake news, si Dada. Yung puro katawan, walang ulo. Gumawa ng fake news yun, sinabi niya, 7 na yung patay. Oo, tapos sinisi lahat sa kapulisan. 'Di ba? Oo. Kaya nakakaawa nga eh. Basahin natin, may bisita tayo, wait lang. Sabi niya, Lods, ako naman papasok sa baluarte mo. Asan yung 50K? Asan na yung... ito pala yung tagapagtanggol ni Kibuloy. Nagpapapansin kasi walang views yan eh. Tagapagtanggol ni Kibuloy, no? Ang hamon ko sa kanya, ang sabi niya kasi sa akin, nagtirgas daw po yung kapulisan natin diyan sa Kingdom. Nagtirgas daw. No? Tapos, sabi ko naman sa kanya, paano magtitirgas yung pulis? Naka-face mask at naka-helmet lang sila? Madadamay sila ng tirgas. Anyari sa taong ito, pag tagapagtanggol talaga ni Kibuloy, talaga ng mga walang kwenta. Diba? Walang silbi. Isipin mo na lang kasi, common sense na lang. Kung meron ka man ito. Anyway, naiintindihan ko naman kasi yung capacity ng utak mo, 50 kilobyte lang. Diba? Tapos maghahamon-hamon ka? Hahamunin ako? Sampalin ko kaya ng pera to? Diba? Sampalin ko kaya ng pera to? Sabihan ba naman, alam mo, don't judge the book by its cover. Naintindihan mo? Boy? Naawa ako dito. Diba? Magtitirgas yung pulis tapos face mask lang yung gamit. Hindi ka ba naman tanga? Kung hindi ka ba naman tanga, anong nangyari dito sa taong ito? Ako kasi patula po ako. Minsan nagtatapik ako dito. Minsan sa comment naman ako bumabanat. Ganun po tayo. Mula noon hanggang ngayon.
Kumbaga, itong mga bisita natin na mga kulangot, no, na mga insekto, pinaglalaruan lang po natin dito. Ngayon, sagutin mo ang tanong ko. Sagutin mo ang tanong ko para mabigyan kita ng 50K. Kawawa ka naman. 'Di ba? Sagutin mo ang tanong ko. Bakit magtitirgas yung kapulisan natin kung face mask lang din yung suot nila? So, ibig sabihin, hindi tatablan yung mga kapulisan ng tirgas na iahagis nila dyan. So, ang maapektuhan lang yung kingdom. Ganon, kingdom, mga miyembro. Sagutin mo ngayon yan, boy. Alam ko nagpapapansin ka dito para bisitahin din yung bahay mo. Yung mga ganyan diskarte, luma na yan. Pero wag kang mag-alala. Welcome ka dito. Hindi uso yung sako dito. Alam mo, pagdating sa social media, ang bobo mo. Diba? Tapos pagdating sa pag-estimate mo sa tao na to, ang bobo mo din. Lahat ng kabubuhan sinalo mo. Diba? Oy, ang dami ko nang sinabi, ikaw wala ka pang comment diyan, oh. Pips TV, comment ka naman. Anyway, dito naman tayo. Dito na tayo. Wala na, sunog na yung Pips TV eh. Ewan ko ba, ba't nasunog? Dito naman tayo. Nagawang operasyon ng PNP sa KOJC compound sa Buhangin, Davao City. Nakalagay po sa ating progress report kung bakit po kinakailangan po na manatili po tayo hanggang at the time of the filing yesterday. Yes, kailangan may gas mask yung ating kapulisan. Rereen. Kasi kung wala kang gas mask, no? Kung face mask lang yung gamit mo, damay ka. 'Di ba? Hahagis-hagis ka diyan, madadamay ka. Sige Pips TV, bigyan kita ng helmet helmet. Katulad nung sinusuot ng kapulisan diyan sa Davao, tapos mag-face mask ka, hagisan kita ng tirgas. Tingnan natin kung kaya mo. Huwag kang mag-alala, pag na-hospital ka, akong bahala. Tangina, halata naman na wala kang pambayad sa ospital. Ako na lang magbabayad sa'yo. Oo, pag na-hospital ka. Oo, halata naman, hampas lupa ka eh. Kasi tuloy natin to. Kung bakit po nananatili po tayo na naghahanap, because we have reasonable ground to believe based on information provided by the informant at yung pong technical equipment na hawak po natin, na meron po tayong paniniwala at malakas ang paniniwala natin na nandun pa po sa loob yung mga pinaghahanap nating Yun. At ito pa, sisingit ko lang pala, Pips TV. Make sure, pag susugod ka dito, sa akin, may dala kang utak. Ngayon, hinahamon kita, debate tayo. Sige, dali, debate tayo, dali. Tawag ka sa akin, dali. Call ka, dali. Debate tayo, dali. Papasikatin kita dito sa channel ko. Dali. Alam mo, kahapon pa ako naghahanap ng debate. Ikaw na siguro yung, makakadebate ko ngayon. Dali. Debate tayo, dali. Tawag ka. Aantayin ko yung tawag mo, dali. Tawag ka, Pips TV. Dito mo patunayan yung kung meron ka talagang utak. Pero, wawarningan kita. Okay? Pag nakipag-debate ka sa akin, siguraduhin mong dala mo yung utak mo at hindi ka magluluding sa harapan ko. Ha? Kasi pag nagloading ka sa harapan ko, ibig sabihin, wala kang kwentang tao. Bobo ka, inutil ka, tarantado ka. Pag nagloading ka sa harapan ko. Tawag, dali. Tawag. Paano ba ako makaangat dyan, Lods? Ang hina mo talaga sa gadget. Akong bahala. Tawag ka lang sa messenger ko. I-flex ko yung mukha mo dito. Tawag ka na. Ang bihira naman, pinapatagal mo pa eh. Suspects po. Kinumpirma din ng pambansang pulisya na hindi lamang mga tauhan ng Police Regional Office 11 ang nagsasagawa ng operasyon sa loob ng KOJC dahil mayroon na itong augmentation mula sa ibang rehiyon. Because PRO 11, hindi naman enough yung resources nila, no? In terms of human. Sabi, nag-tour ka ba? Nag-tour ka? Teka, Pips TV, teka. Nag-tour pala ito ng bahay nito. Hindi ko alam, nag-tour pala to eh. So, alam mo, Pips TV,
Pag nagpupokus tayo sa isang issue, okay, doon ka rin mag-focus. Ngayon, ang nakikita ko sa'yo, pag tagilid ka at hindi mo kayang sagutin, para kang tanga, katulad ni Sarah, pareho kayong mga bobo at inutil. Diba? Pag tinan mo si Sarah, pag tinatanong, nag-iiba ng topic. Lumilihi sa sa tanong. Mag-focus ka sa issue. Anong kinalaman ng bahay mo dito sa topic ko? Hoy! 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 Layo! Anong kinalaman ng bahay mo dito sa topic ko? Ha? Ang pagdidibatihan natin dito, yung issue ngayon. Yung bahay mo, tayo-tayo na lang yun. Putang ina. Ito ba yung mga pare-pareho po sila ng utak mga kampo ni Sarah, kampo ni Digong. Ang pagdidibatihan natin yung issue, boy. Yung issue, boy. Yung patungkol sa tear gas na sinasabi mo. Yun yung pagdidibatihan natin. Ba't napunta sa bahay mong bulok? Tangina, nakasyabu yata ito eh. Alam mo, aware naman yung lahat ng nanonood sa akin na ang pinag-uusapan po natin dito patungkol sa tear gas. Bakit napunta sa bahay ni Pips TV? Pips TV! Lap trip ka! Ginoo. Naunsa naman ka, Pips TV, nga pagkabuguan mang yun ni mo eh. Sa naman yung tawhanan niya pagkabugo yun ba? And material resources. Considering yung high profile itong ang case na ito involving yung leader of a big group. Hayaan nyo yung tao, sunog na yung tao. Sunog na eh. Susunugin nyo pa ba dyan sa comment section eh? Sunog na nga sa akin eh. Tapos babanatan nyo pa dyan. Maawa naman kayo. Nasasaktan yung damdamin ng tao. Diba? Nasasaktan yung damdamin ng tao. Intindihin nyo naman. Oo. Sinunog ko na nga. Susunugin nyo pa dyan sa comment section. O sa live comments natin. Maawa naman kayo dyan. Alam kong yan, walang silbi. Pero tingnan nyo naman. Sinunog ko lang naman. Kaunti lang. Pero nasusobran. Itong church na ito, it really needs support from other units. At napakalaking area po ito. Mas malaki pa po sa Camp Crame actually. It's approximately 32 hectares. So the 2,000 personnel na deploy is in fact not that enough kung sa tingin ko lang. Because talagang tinitingnan bawat area talaga. And police officers are also human beings. They need to rest and sleep din also. So dapat nagre-relibo tayo. So we need support from other PNP units. Samantala, bukod kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umani rin ang suporta ang PNP mula sa Commission on Human Rights kaugnay ng pagpapatuloy na operasyon sa paghahanap kay Kibuloy. Base sa inilabas na pahayag ni CHR Chairperson Attorney Richard Palpalatok, kailangan talagang maipatupad ng mga pulis ang warrant of arrest na inilabas ng korte. We really appreciate the support of our President. Ito po ang nagpapalakas sa amin, yung aming moral and aming spirit, despite of... sige, papalag, oo. Accept kita ha! Wait lang. Nag-add ka ba? Wait lang ha. Boy, inaantay ko. Mag-add ka na sa akin, boy. Ang tagal mo namang mag-add. Asan yung friend request mo dyan, boy? Add na, dali. Tingnan nyo ha. Magdidebate kami ngayon. Susunugin ko ito sa live. Susunugin ko ito sa live. Ito na.
O, tawag. Tawag dali. Patawagin natin to. O, tawag na, tawag. Ako yung tatawag sa'yo. Ayaw mong tumawag, ha? Ayaw mong tumawag, ha? Ako ang tatawag sa'yo. Ako ang tatawag sa'yo. O, ayan. O, ayan na. Rinig nyo po ba yung boses ng bisita natin ngayon? Rinig nyo ba? O, rinig nyo po ba? Rinig nyo? Press 1 nga po kung narinig nyo yung boses ng ating bisita. Wait lang. Saglit lang. Dito ko sa computer bubuksan. Wait lang ha. Wait lang ha. Bigyan natin ng chance to si Pips TV. Kasi pwede palang maghagis ng tirgas eh, kahit naka-face mask yung kapulisan eh. Oh. Dito ako tatawag sa computer ha. Wait lang ha. Bigyan natin to ng chance. O, ayan. Siguro naman, rinig na to. Okay na, Lods? Okay na ba? O, game. Saglit lang ha. Saglit lang. Open lang ako. Para may basihan tayo, Lods. Okay? Kasi mahirap yung nagsasalita tayo na wala tayong basihan. Sige. Anong basihan mo? Hindi, saglit lang. Di ba sabi mo doon tayo sa topic ng tear gas, Lods? Oo, tear gas tayo. At bakit napunta tayo doon sa house tour? Sige. Dapat sagutan tayo ha, kasi pagbibigyan kita sa tear gas mo ha. Sige, focus tayo sa issue. Focus tayo sa issue ngayon. Okay. Kasi pinalalabas mo kasi. Ito na, direct to the point na tayo. Direct to the point na tayo. Okay ha? Professional ka, Lods, di ba? Professional direct ka. to the point na tayo. Okay, ito yung pag-uusapan natin dito. Okay, kasi ako, ayoko nang sinasayang yung oras ko dito. Ngayon, direct to the point na tayo. Tatanungin kita ngayon. Tatanungin kita ngayon. Pwede bang mag-tear gas yung kapulisan? Tapos naka-face mask lang sila, naka-helmet. Tear gas ngayon yung KOGC, pati mga miyembro. Tapos ang masasaktan lang, mga miyembro, ang mga kapulisan parang untouchable yung dating. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Sige, sagutin mo. Mabilisan tayo. Pinakita mo ba yung video, Lods? Pinakita mo ba yung video? Di nga, tinatanong nga kita dito. Tinatanong nga kita. Tinatanong nga kita. Pwede ba yun? Pinakita mo ba yung video kanong itsura ng pag-tear gas ng kapulisan, Lods? Nireaksyonan ko na. Pinakita mo ba yung video? Kasi dapat... Nireaksyonan ko na yan kahapon. Dapat, hindi, nagbibigay ka ng opinion, meron kang pruweba. Kasi ako may pruweba ako, kaya ako nag-comment dun sa, sa sinabi mo, Lods eh. Okay? Pakita natin. Sige, pakita mo. Kasi sabi mo, di ba? Pero sagutin mo muna yung tanong ko. Kasi ang kinakawawa... Hindi ba pwede mag-tear gas ng walang ano? Ang kinakawawa nyo dito, ang pinaparating nyo kasi sa mga video nyo, tear gas na walang gas kaya nga tinatanong kita eh.
Ang pinaparating nyo kasi sa mga video nyo, ang pulis, yung lamang. Ang palaging kawawa, yung mga manyakis na sinusuportahan mo. O di ba? Kasi ang pinaparating nyo dyan sa inyong mga post, sa inyong mga video. Ganyan pala yung debate. Oo. Ganyan pala yung debate para sa'yo, Lodi. Hindi, saglit lang. Di pa ako tapos. Saglit lang. Relax ka lang. Sabi ko nga, relax ka lang. Ha? Akala ko ba professional ka? Ang pinaparating mo kasi sa mga sinasabi mo. Wait lang. Ang pinaparating mo kasi, ang kawawa palagi yung mga kingdom, yung mga miyembro. Tapos yung mga pulis untouchable. Or hindi sila tinatabla ng tear gas. 'Di ba? Yun, 'di ba? Anong sabi mo doon sa mga ano? Kasi Lods, sabi mo, 'di ba basahin ko ha. Ano ba yung sinabi mo? Basahin ko, saglit lang. Ito yung mga naka-screenshot dito eh. Medyo, marami kang sinabi dito eh. Saan yun? Medyo, ikaw nga yung una na personal, tapos ngayon, pag sinabi kong house tour, sasabihin mo, wala akong kwenta. Ito kasi yung usapan dito, mag-focus ka sa issue. Sinabihan mong imbornal yung pamilya ko, di ba? Imbornal talaga. Oo nga. Sige, pakibasa yung comment mo. Ikaw na. Lods, ikaw na magbasa. Hindi, one time lang. Wait lang nga. Ikaw na magbasa. Sige. Lang. May papakita. Para wala kang lugi. May papakita ko sa'yo. Sige. May papakita ko sa'yo. Eto. Naka-off camera ka naman. Sige. Wait lang. Ibasa mo ha, basahin mo sa kanila, Lods. Basahin mo. Ayan, hindi ako mahihiya magpakita sa inyo. Tingnan natin kung totoo talaga na magaling makipagdebate to. Ikaw magbasa, ako sasagot diyan. Okay. Yung babasahin ko diyan, nakatutok sa yung camera. Baka sabihin mo kasi bias ako eh. Kung ako magbabasa eh. Sige. Sige, basahin mo, Lods. Di ba bawal mag-loading dito? Alin babasahin ko diyan? Alin yung babasahin ko diyan? Yung mukha mo, yung babasahin ko. Pakita mo yung babasahin ko. Kasi ako nagpapakita ko ng screenshot ko dito. Sige, basahin mo yung comment mo. Hindi. Asan yung babasahin ko? Basahin mo. Loading yung... Basahin mo yung kinoment mo. Asan nga? Asan? Ito, akin to Nasa harap na, di ba? Akin to. Ako yung nag-provide. Ako yung nag-provide. Sige. Akalain mo ako yung nag-provide sa ebidensya mo. Basahin mo nga yung kinoment mo para makita nila lahat. Anong sabi dito? Ito lupit mo, boy. May tear gas, naka-face mask lang din. Ibang pulis, pasabugan kaya kita ng tear gas, boy. Tas subukan natin kung makasurvive ka kahit naka-face mask ka. 50K bigyan kita pag nakasurvive ka, boy. Di ko alam kung anong binabalak mo, pero putik, matindi ang tama mo. Kakasa ka ba sa hamon? So yun yung tanong ko. Anong comment mo dito? Anong comment mo? Sabi mo, sure ka, bibigyan mo ako ng 50K. Hamon ka, di ba? Ito yung comment mo, relax ka lang. Sabi mo dito, sure ka, bibigyan mo ako ng 50K. Mukha ka ngang walang makain. Ako pang bibigyan mo, kala mo talaga, nakakahawak ka ng sariling 50K niyan. O pinakitaan kita ng 100,000. Ba't nag-loading ka? Sabi, 50K nga lang sinabi ko dito, pero pinakitaan kita ng 100,000. Okay. Pwede na sumagot. Sagot ka na. Iangat mo. Iangat mo yun. Sasagot na ako. Yan. Para makita nila. Diba? Ang sabi mo dito, pasasabugin. Kapag pinasabog daw yung tear gas, hindi daw makakasurvive yung mga kapulisan. Unang-una, tanong dito, sumasabog ba yung tear gas, Lods? Umuusok. Oo. Pangalawang tanong, Pangalawang tanong, Lods, sino yung na-tear gas sa video? Ang na-tear gas sa video, lahat naman. Kung meron ito pagpalagay natin kung meron, pagbibigyan kita. Oo. Ang tinamaan dyan, kung meron man yan, mga kingdom at kapulisan. Diba? Sabi mo... Kasi, wag mong sabihin mga miyembro lang ni Kibuloy.
Bakit hindi face Lods ha? Lods, hindi face mask tawag doon sa ano ha? Ano? Ano? Gas mask kapag magtitir gas ka, okay? Kasi gas yan eh. Yes. Okay. Ang tanong, naka-gas mask ba? Face mask lang nga yung ginamit doon eh. Paano naging gas mask yan? Tama naman yung sinabi mo, Lods. Wala talagang makakasurvive dyan sa tear gas na yan. Dahil nga, ang mga KOJC, ang na-tear gas nun, nakita mo ba yung video, Lodi? Nandito ka ba sa Davao? Wala ako dyan sa Davao. Oo, wala ako dyan sa Davao, pero alam ko yung nangyayari. Diyan sa Davao. Alam ko address mo. Oh, pero alam ko, Lods, address mo, Davao City ka rin, Lods. Oo, alam ko. Kaya nga lang, wala ako dyan sa Davao. Oo, di ba? Pero alam ko yung nangyayari dyan sa Davao. Sagutin mo, Lod. Sagutin mo. Oh. Sige, bilis. Nakita mo ba yung video, Lods? Ang nakita ko, mga picture na nagkalat sa social media. Nakikita ko doon na may umuusok at nandun yung mga kapulisan, nandun din yung mga miyembro. Okay? So damay-damay ang mga yan. Hindi mo naman pwedeng sisihin lang yung pulis na sasabihin nyo kawawa yung mga miyembro, tinirgas. Aba, tingnan nyo rin yung sitwasyon ng ating kapulisan. Nadadamay din sila. Lods, sablay, Lods. Sablay. O sige, explain mo. Nasa video yun, Lods. Ginawan ko yun ng content kasi nga sinagot ko lahat ng sinabi mo dito. Sinagot. Oh, sige, huwag kang huminga ng ano. Tuloy-tuloy mo lang yung sinasabi mo dyan. Gusto mo, kasi hindi nila nakikita, Lods eh. Lods. Oh, sige, tuloy mo lang. Gusto mo ikaw mag-play, Lods? Gusto mo ikaw mag-play? Hindi kasi na, sabihin mo na. Lahat, huwag kang bias, Lods. Uutusan mo pa ako eh. I-play mo na dyan. Alam mo ako, pinagbigyan lang kita ng kaunting oras. Hindi. Okay, magkakaroon. Kasi nandun yung video, Lods eh. Hindi naman nila makikita, Lods. Hindi, ganito Lods, na lang. Hindi naman nila makikita. Ganito na lang. Kasi. Umakyat-akyat ka dito, hindi mo dala yung mga information na kailangan mo or mga ebidensya na kailangan mo. So, anong silbi? Para ka lang, parang ginawa mo. Ako na lang magpe-play, Lods. Ako na lang magpe-play. Para sa kanilang lahat. Oh, play mo. Ito. Okay, saglit lang ha. Papakita lang natin. Saglit lang kasi daya eh. Wala. Hindi ako naka-live eh. Hindi ako naka-live para mapakita ko rin sana sa kanila. Ikaw talagang mapapaniwalaan pero dyan ito, kapag ano. Yung live yan eh. Habang hinahanap mo yan, wala pa naman. Hinahanap mo naman eh. Oo. Anong masasabi mo dyan sa comment mo dyan? Sure ka, bibigyan mo ako ng 50k. Mukha lang walang makain, ako pang bibigyan mo. Anong masasabi mo dyan? Sagutin mo. Comment mo yan. Wala, hindi masagot. Totoo naman, Lod eh. Totoo naman, hindi ba totoo? Yung comment mo dito? Hindi ba totoo? Yung comment mo dito? Tapos mapakitaan mo ko ng isang bundle na 100k na galing pa ng pandemic? Wah! Pandemic? Grabe. O sige, ganito na lang. Kita tayo, debate tayo. Dalhin mo yung... Magdala ka ng ano. Kita tayo, debate tayo. Masyado mo akong... Kita tayo, dali, debate tayo. Sabi mo nga, pakitaan ng bank account. Yung laman. Sige, kita tayo. Detalye by detalye kasi natin yan. Mas sige, maganda yan. Maganda yan. Ngayon, pakita mo. Ano na, nasa na yung video? Mukha ko lang yung nakikita namin eh. Asa na? Ito. Ito. Oy, Usilito Madraso, salamat po. Salamat po. Wala, nasasayang na yung oras natin dito. Umahaba na tayo dito sa live natin. Okay, ganito na lang. Hindi ka handa.
gawan na lang natin ng part 2. Hindi ka handa eh. Sayang yung oras ko. Schedule natin to, Lods. Oh, sige. Sayang yung oras ko sa ano kasi hinahanap mo pa pala. Dapat kasi natin, Lods. kung hinamon kita kanina, nakalitin sana ako para makita rin nila. Para walang bias, Lods. Hinamon kita kanina. Okay, dapat sinabi mo hindi muna ako makaakyat kasi piniprepare ko pa yung ebidensya. Set na lang natin. Sabi mo about doon sa topic ng tear gas lang eh. Tapos nga. Sinagot naman kita, Lord. Tapos, sinagot naman kita. Tatanungin kita. Pag nag-tear-gas ba yung kapulisan, hindi madadama yung pulis? Paano nga madadama? Ibinabato yung tear gas, Lods. Ibinabato nga. Madadama? Ibinabato yung tear gas, Lods. Sino bang tangang tao o sinong tangang pulis na kapag nag-itsa ka ng tear gas, iaano mo sa mukha mo, Lods? Nakita sa video na puro mga KOJC, yung mga tinamaan doon. Walang pulis doon, Lodi. Kitang-kita sa video. At yung sinabi pa na walang doon dinala na mga pulis, na mga baril sa loob ng KOJC, nakitang-kita naman, Lodi, na meron talaga, kasi kasama naman yun doon sa content na ginawa ko, na sinabihan mo, tear gas ka lang na-focus, Lodi. Kasi meron din yung mga baril na hindi daw sila nagdala sa loob ng KOJC ng mga baril. Kahit isa. Wala daw nilabag na human rights ang mga kapulisan natin kasama si General Torre. Yan ang gusto kong ipaliwanag mo. Kung totoo sige. Ito, may paliwanag ako dyan. Baril. Yan, sinagot ko na yung tear gas ha. Abot naman to dito sa comment, diba? Sa topic ko. Doon ka nag-comment eh. Pinanood mo lang yung tear gas. Binasa mo lang yung Ito na, sasagutin ko. Ang mga kapulisan natin, natural, bit-bit nila yung mga baril nila. It's normal naman yan eh. Pero kapag magagawa na sila ng operasyon, katulad ng haharang na sila dyan, makikipagtulakan, hindi baril yung hawak nila, kundi mga arnes o di kaya batuta at yung mga shield nila. O ngayon, magpakita ka sa akin ng video ngayon, na talagang ang dala-dala nila baril habang nakikipagsiksikan doon. 'Di ba? At eto pa yung sasabihin ko sa iyo. Eto pa. Ang kapulisan, nagbigay na ng babala na within 5 minutes, pag hindi kayo umalis dyan, hahagisan kayo ng tear gas. Okay? Pero matigas pa rin, yung KOJC, matigas pa rin, hindi nakipag-cooperate, kaya tinamaan sila ng tear gas. So, kasalanan ba ng pulis yun? Kasalanan ba? Lods, badaya ka, nag-mute ka. Ano nag-mute? Minute mo ko. Ang layo ng sagot mo sa tanong ko, Lods. Ang sabi ko, totoo ba na walang pinasok na baril sa loob ng KOJC kahit isa? Lodi, yun yung una kong tinanong sa'yo. Totoo ba na walang nilabag na human rights doon? Kasi yun yung pinangangalandakan ng ating butihing Pangulong Bongbong Marcos ngayon, na wala daw po silang nilabag. Ano ba yung nilabag nila? Okay. Bakit ang layo ng sagot mo? Hindi, kapag magbabalik yung sagot nila, wala na silang armas. Yun yung sagot eh. Loob ng KOJC yung pinag-uusapan dito, hindi barikada sa labas. Ikaw, ganito, pulis ka ngayon. Pulis ka, okay? Pulis ka ngayon. Papasok ka sa isang lugar, wala kang baril. Natural pulis ka, bit mo yan. Kahit saan ka magpunta, dala mo yan. Hindi para gamitin sa panghampas sa mga muka ng kingdom or mga pagmumuka nila dyan. Kundi, dala mo yan as a pulis. Kaya nga lang, mag-iba yung gagawa ang pulis ng maximum tolerance sa papasok ka sa isang lugar na hindi mo alam kung sigurado ka o kampante ka, Lodi. Magkaiba yun. Ang ibig sabihin, magkaiba yun, Lodi. Kasi, ito kasi yan. Hindi yun magkapareho. Iba kasi, yung mga, sumagot, Lodi. Nagbanta kasi yung KOJC. Nadadanak yung dugo. Okay? Actually, nahiring na yan sa Senado at nag-post pa sila ng mga barel. Kaya ang kapulisan naghahanda lang in case lang na may gulong mangyari na, alam niyo yun, yung mga hindi na magandang, yung patayan, ganun. Naghahanda lang yung ating kapulisan. Wala ka talaga dito. Wala ka talagang alam sa mga pinasasabi mo dahil nung pagpasok ng mga pulis dyan, Lodi, yun yung pinakaunang araw nila, Lodi. Okay? Sige. Okay. Tapos, yung mga nakadalawang araw na, wala ka nang makikitang mga armas ko, no? Tapos, pinalalabas pa nila na meron daw mga armas ang mga KOJC, Lodi. Sino ba namang syunga na
bahay yan. Bahay ng sinasamba po nila yan. Magdadala ka ng armas. Bawal ka nga manigarilyo sa loob, magdadala ka pa ng armas. Okay. Bawal manigarilyo sa loob pero pwede magkantutan sa loob. Magkantutan lang. Pero manigarilyo bawal. Pero kantutan pwede sa loob Napaka-professional po ng kadebate ko. Hindi. Lodi. Real talk yun. Real talk. Huwag kang umiwas sa issue. Bawal manigarilyo pero pwede magkantutan, ganun. Hindi kita binabastos dito. Diba? Hindi kita binabastos. Kundi, ang mga nangyayari sa loob ng KOJC, sinasabi ko lang dito. Paano mo na? Hindi, ganito Ganito, maganda yan, Lodi. May nagkakan sa loob ng KOJC. Paano mo nalaman na merong sa loob ng KOJC? Tanong lang, Lord. Maganda-ganda tong sinabi mo. Naka-record ako, sakto yan, Lodi. Naka-record ako, sakto yan. So, ibig sabihin, meron ka namang internet sa bahay nyo. May computer ka naman sa bahay nyo. Pero hindi mo alam yung nangyayari sa ating bansa. Hindi mo alam yung nangyayari. Saan banda, Lodi? Hindi mo alam. Banda sa KOJC? KOJC. Sa KOJC? Hindi mo alam? Tatanungin mo ako? Siguro i-research mo siguro. I-research mo siguro. Oo. Enta mo, naglo-loading ka na eh. Nagtorjakan sa loob ng KOJC? Kasi sabi mo, bawal manigarilyo, bawal magdala ng armas, pero okay lang magkaroon ng torjakan. Bibigyan na lang kita ng idea. Sa loob. Kingdom of Jesus Christ. Okay, makinig ka muna. Maganda talaga yan. Kingdom of Jesus Christ. Wala kang ebidensya na mayroong nangyaring ganun sa loob. Makinig ka muna. Ngayon, hindi pa rin makinig ka muna. Kingdom of Jesus Christ. Mayroong Glory Mountain. May Glory Mountain. Di mo alam yung Glory Mountain? Nasa loob yan ng KOJC. Nasa loob ng KOJC yan. Layo na natin, promise. Hindi. Lodi. Hindi mo, ayaw mong puntahan yun. Ayaw mong puntahan yun kasi alam mo na may nangyayari doon. Sabi mo, yung topic natin. Yes, loob ng KOJC. Sa loob ng KOJC, merong Glory Mountain. Sa Glory Mountain, may kababalaghang kantutan na nangyayari dyan. So meron kang ebidensya, Lodi. So hindi ka nanood ng mga nangyayari. Hindi ka talaga updated. Ebidensya sa paratang mo. Alam mo, hindi lang ako yung may ebidensya. Kalat na yan. Tapos ikaw hindi mo pa alam? Hindi mo alam talaga, Lodi, no? Medyo delikado ka dito. Hindi ako delikado. Inaaraw-araw ko yun. Sabi ko nga, may nagkakantutan dyan. Anong address ng Glory Mountain? KOJC pinag-uusapan natin, di ba, compound? Sa Glory Mountain. Lord. KOJC compound yung topic natin dito, di ba? Buo. Kabuuan yan. Hindi mo naman pwedeng sabihin. Hindi mo pwedeng sabihin na dyan lang sa mismong lugar na yan. Bawal nga magsigarilyo sa loob ng KOJC. Pero pwede kantutan. Bawal magdala ng baril dyan. Sigurado, dahil nga sa sigarilyo, bawal. Compound ang pinag-uusapan natin. Tapos napunta ka bigla sa Glory Mountain na hindi mo naman pala alam kung saan yung Glory Mountain na yan. Kasi ang Glory Mountain, nasa loob ng kingdom. Nasa loob ng KOJC. Yan, ang nasasabi ko sa'yo, napakagaling mo talaga mag-research, Lodi. Sobrang talino mo talaga. Bilib na ako sa alam mo kasi, ang lupain kasi ni Kibuloy dyan, malawak. Okay. Malawak yan. Malawak. Okay? Kasi malawak malalim yung paratang mo. So, ganito po yan malawak yung kingdom ni Kibuloy. Kaya ikaw, ito tatanungin kita. Tatanungin kita ngayon. Tatanungin kita ngayon. Boy, tatanungin kita ngayon. Tatanungin kita ngayon. Tatanungin kita, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Uulitin ko ngayon. May nagkakantutan dyan. Okay? So ngayon, paano mo i-depensa yan? Paano mo i-depensa? Sasabihin mo bang wala? Ang tanong dito, kasi kapag nagde-debate tayo, Lods, dapat may napapakita kang ebidensya na meron ng ganong nangyayari. Lalong-lalo na, Rods, hindi yan pwede sa korte. Yung sasabihin mo, dahil may nagsabi ng ganto, may nagsabi ng ganyan, na may nagturjakan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, na meron Glory of Mountain sa loob noon. Asan ka na, Lods?
Oh. Asan ka na? Sinabi ko bang ano? Ba't- Teka lang. Sinabi ko bang sinabi ni Juan, sinabi ni Pedro? Sinabi ko ba? Dito. Sige, ikaw nagsabi. Ikaw nagsabi. Sinabi ko ba? Ang sabi ko, ikaw nagsabi may mo. ebidensya. At tinatanong nga kita, Asan hindi mo mo? pa pala nakita? May internet Hindi, ka? asan nga? May internet ka, hindi mo ginagamit? Ha? Napatunayan nyo? Oh, ba't nagtatago si Kibuloy? Napatunayan nyo. Alam mo, ang pagtatago ni Kibuloy, sign of guilt yan. Ba't nagtatago yung Kibuloy mo? Oh. Hindi yan sign of guilt. Sign of guilt ang pagtatago. O ngayon, kung malinis ka talaga, Lodi, magpakita alam ka. mo, Harapin mo yung batas. alam mo, Huwag kang Lodi, kaya duduwag-duwag. nagtatago Iduwag yung ang pastor isang mo eh. tao. Inutil at duwag yung pastor mo. Diba? Kantutiro na nga, duwag pa. Diba? Sige. Ako naman, ang pagbibigyan mo siguro, no, dahil dun sa, pinakitaan mo ako ng ng iba naman yung topic natin, baka pwede mo akong pagbigyan, Lodi. Wait lang. Hinahanap ko yung ano ko eh. Sige, magsalita ka Okay. lang dyan habang hinahanap Ako ko. naman. Oh. Sige, Lodi, sige. Yung sinabi mo sa akin na i-sponsoran mo ako ng aircon dahil sa dugyot na aircon ko. Oh. At bibigyan mo ng sponsor ang asawa at mga anak ko dahil mukha silang galing sa Imbornal na napakababaho. Nagbigay ako sa iyo ng house tour. Kaya nga may house tour. Teka. Tapos Ang hinamon kita, ang Lodi. topic natin dito, Sabi mo, patungkol kay bakit wag mo nang isingit Sabi ko naman, di ba? yung dugyot mong diba? pamilya, wag mo nang isingit dito. Ang pinag-uusapan natin, yung manyakis mong pastor. Yung dugyot mong pamilya na mawawalang silbi, okay? Wag mo nang wag mo nang isingit dito kasi hindi yan yung topic dito eh. Ang topic dito, mag-focus ka sa Para issue. maliwanagan kayo, Lodi. Ang gawin mo kayo na lang, bahala. ang gawin Tingnan mo, nyo na lang yung hamon ko, Lodi. Mukhang walang patutunguhan to. wala, Lodi, akala ko magaling ka makipagdebate. wala ka pero talagang wala. silbi sa totoo lang. Kapag Wala nagpapadebate ka talagang silbi. nagpapangat ko dyan dapat. Tamo, may umaangat ebidensya ka na talaga kasi kumakantot yung pastor masyado mo. kang confident, Lodi. May ebidensya na Masyado kumakantot confident. yung pastor mo, i-deny mo pa? Ha? O sige, ialay mo yung babae mong anak doon kay pastor. Diba? Sige, ialay mo doon. Napakagaling. Magaling talaga. Napakagaling. So, Lodi. subukan natin. Pagtrabahuin mo doon yung anak mong babae. Tingnan natin kasi sabi mo mabait si pastor, di ba? Wala ka palang silbi. So yan guys, wala pong silbi. Wala pong silbi yung ating kausap. Mahinang nilalang. Ipinagtatanggol yung alam mong may kantutiro na. Mahinang nilalang. So, hindi natin ka-label yung mga yan. Di ba? Pagtanggol mo ba naman yung yung manyakis mong pastor? Hindi ka nasiraan ng utak? Ngayon, binibigyan ko siya ng chance. 'Di ba? Nagkalat na kasi yung mga ebidensya. Nagkalat na yung mga witness. Nasa Senado. Nagsalita sa Senado. Tapos ang pagtatago daw ni Kibuloy, hindi daw sign of guilt yan. Na, alam mo kung naging lawyer ka lang, napakabobo mo, promise. Ang pagtatago daw po ni Kibuloy, hindi daw po sign of guilt yan. Nilabasan ka na ng warrant? Magtatago ka? Diba? Lahat pala dapat nang nalabasan ng warrant, magtago kayo. Kasi hindi pala sign of guilt yung tawag dun eh. Hindi mo nire-respeto yung batas. Palabasin mo yung pastor mo. Diba? Palabasin mo. Tapos Mariusip. Ngayon, ikaw Pips TV, sinasabi ko sa'yo, pag umakyat ka dito, dapat dala-dala mo na yung ebidensya mo eh. Aakyat ka dito eh, hindi mo pala dala. Maghahanap ka pa, mag-i-scroll ka pa. Diba? Tapos sabi mo, basahin mo. Naghanap ako ng babasahin, alin yung babasahin ko? Yung mukha niya yung nakatutok. Di ako na lang yung nag-provide. Nilabas ko na lang yung screenshot. Kawawa naman. Diba? Next time, pag pupunta ka dito sa live ko, gamit-gamit din ng utak. Diba? Nasa kingdom yan. Kingdom of Jesus Christ. Nandyan yung Glory Mountain. Diba? Ba't ayaw mong pag-usapan yung Glory Mountain? Kasi nandyan nangyayari. Baka mabuking ka. Baka masunog ka. Matatapik yung Glory Mountain kasi dyan nangyayari yung kababalaghan. At kung tatanungin mo kung may ebidensya ko, tanga! Manood ka sa Senado. Nandun yung mga biktima nagsalita. Sinabi ko na.
Actually, kanina pinapahulaan ko sa'yo kung kaya mong sabihin eh. Pero hindi mo kaya kasi wala kang alam. Tatanungin mo ako kung may ebidensya ako. Sabi ko nga, may internet ka. Gamitin mo. Diba? Nasa Senado yung ebidensya. Oh. Naimbestigahan siya, na-interview pa nga yung maraming biktima. Hindi lang nag-iisa yan, marami. Si Arlene Rax. Pastoral din yan ni Kibuloy. At alam ni Arlene Rax yung mga ginagawa. O yung mga witness humarap sa Senado. Kasi nga, nagsasabi sila ng totoo. Pero yung guilty, hindi humarap sa Senado, natakot. Kasi kung alam mo sa sarili mong malinis ka, harap ka dun sa Senado, magpapakita ka dun. Diba? Lahat ng mga, kung iniisip mo, binibintangan lang, pinagbibintangan lang ako niyan, o haharapin mo yun. Pero bakit nagtatago ka? Ayun yung tanong. Bakit nagtatago? Hindi ka pala guilty. Idilinisin mo yung pangalan mo, magpakita ka. Hindi ka lang sa Pinas may kaso, sa Amerika meron din. Paano ka namin papaniwalaan dyan? Paano ka namin papaniwalaang malinis ka? Kaya Pips TV, sabi ko may babae kang anak, ialay mo doon sa kingdom. Ialay mo doon. Para magkaalaman tayo. Mahal mo pala si pastor eh. Ialay mo yung anak mo doon. Sus Mariusip. Diba? Wala. Mahinang klase ng nilalang. Pag hindi niya alam yung sagot, guguluhin yung mga sinasabi niya o sinasabi natin. Pero hindi na bago yan sa atin. Sanay na tayo dyan. Pag sinabi ko pala na may nagkantutan doon sa loob ng kingdom o sa mismong Glory Mountain, sasabihin niya, wow, napaka-professional mo naman. Anong gagawin ko? Paano ko ba i-explain yung kantutan? Yun talaga yung word. Ano bang dapat word na sabihin ko para hindi maging bastos sa paningin mo? Para hindi maging bastos sa pandinig mo, ano pa bang word? Iutan, kantutan, turjakan, pluk-plukan, lahat bastos pa rin. Kahit anong word, bastos pa rin. Tips TV naman, maawa ka sa sarili mo. Ginagawa mong tanga yung sarili mo. Nako po.